Bakit may magagaling na applicants pero hindi pa rin natatanggap sa cruise ship? Alam mo ba na hindi porket magaling ka, may experience ka at kumpleto ang requirements mo, sure ka nang matatanggap sa cruise ship? May mga applicants na magaling talaga sa trabaho pero hindi pa rin natatanggap. So ang tanong, bakit nga ba? Kung nag-a-apply ka ngayon, pakinggan mo ito hanggang dulo. Una, baka hindi tugma ang experience mo sa position na ina-applyan mo. Halimbawa, may experience ka nga sa restaurant, pero ibang skills naman ang priority para sa position na available. Kaya bago ka mag-apply, alamin mo muna kung ano talaga ang requirements at responsibilities ng position. Second, baka magaling ka sa trabaho pero hindi mo na ipakita sa interview. Ito ang madalas na problema ng applicants. May experience naman, pero kapag tinanong ng interviewer ng "Tell me about yourself," biglang kinakabahan. Maikli ang sagot, hindi organized at minsan hindi ma-explain ng maayos ang sariling experience. Kaya practice talaga ang kailangan mga kamarino. Hindi mo kailangan kabisaduhin ang buong script. Ang importante, alam mo kung paano i-explain ang experience at skills mo. Third, communication skills. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong maging perfect sa English. Pero sa cruise ship mga kamarino, kailangan kaya mong makipag-communicate sa guests, supervisors at mga kasama mong iba't ibang nationality. Kung nahihirapan ka sa English, practice everyday mga kamarino. Kahit 15 to 20 minutes lang na pagsasalita at pakikinig, malaking bagay na yon kapag consistent ka. Fourth, attitude. Ito yung hindi mo makikita sa resume mga kamarino. Pwedeng magandang experience mo, pero kung during interview ay parang mayabang ka, hindi marunong makinig, or hindi open matuto, possible na makaapekto yan sa assessment sa'yo. Remember mga kamarino, sa cruise ship, hindi lang skills ang kailangan. Kailangan din ng teamwork, discipline, respect, patience at willingness to learn. At fifth, mga kamarino, hindi lahat ng rejection ibig sabihin hindi ka qualified. Minsan maraming qualified na applicants pero limited lang ang available na position. Possible din na may applicants na mas tugma sa specific requirements ng company at position. Kaya kapag na-reject ka, wag mong isipin agad na hindi ako magaling. Instead, tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang kailangan kong i-improve? Baka kailangan mong ayusin ang resume mo, baka kailangan mong mag-practice sa interview, baka kailangan mong dagdagan ng experience or skills mo, or baka kailangan mo lang talaga maghintay sa next opportunity. Kaya kung nag-a-apply ka sa cruise ship at hindi ka natanggap, don't give up mga kamarino. Take the rejection as a feedback mga kamarino. Improve yourself, practice more, prepare better, then try again mga kamarino. Tandaan ninyo, hindi sapat na magaling ka. Kailangan marunong ka rin ipakita kung bakit bagay ka sa position na na-applyan mo. At para sa first time applicants mga kamarino, huwag kayong matakot sa rejection. Minsan, ang rejection ay hindi nagsasabing hindi ka pwede. Sinasabi lang neto, hindi ka pa ready pero pwede ka pang mag-improve mga kamarino.